General, si Yorme Isko ba ay supporter ng mga komunista? Sorry? Si Yorme Isko ba ay supporter ng mga komunista? Hindi ko masabi yun. But what I know is that tinulungan siya ng Gabriela para manalo. Si Yorme Isko ba ay supporter ng mga komunista? Hindi ko masabi yun. But what I know is that tinulungan siya ng Gabriela para manalo. Si Yorme Isko ba ay supporter ng mga komunista? Hindi ko masabi yun. But what I know is that tinulungan siya ng Gabriela para manalo. Luklok ngayon dyan sa Maynila. Pero hopefully hindi lang sila naggagamitan. Kasi magaganda naman yung mga nakita namin na initial actions ni Yorme. Talagang maganda. May dating sa community. I hope ipagpatuloy niyo. In fact, meron nga siyang pinabura na binandalize na tulay sa Lagusan. Kung maalala niyo yun. Diyan sa binandalize niya, pinabura. Pinahuli namin yung taong nag-vandalize. And kinasuhan namin. Ewan ko kung drama-drama lang yun o talagang natuluyan yung kaso nun. But what we're saying is dapat consistent tayo. Consistent tayo dito sa ating mga action. May singit ko lang po, no, General. Etong halimbawa kay Yorme, alam naman natin, may mga nagtutulak dyan na gusto tumakbong presidente o senador. Ito naman sa Commission on Human Rights, yung kanina binabanggit nyo, ang pagkaalam ko yung chairman yan, mataas na opisyal ng Partido Liberal. At syempre, ang vice president nila ay Partido Liberal. Doon pumapasok ngayon yung mga relasyon ng mga political party sa tactical relations with this kung anumang grupo. So yun po yung danger. Natingin ko, doon kayo pumapasok at sinasabi nyo ano ang mga relasyon nito na nagagamit ang mga personalidad nito o maaari kahit sinong artista. Yan lang po yung aking maikling dagdag na komento. Yes, tama yun. Personal associations ng mga ito with each other. For instance, Mayor Isko. Ang dami nating litrato sa kanya. Kasama yan sina Joe Masison, kasama yung mga NDF consultants, kasama sila sa tour. Luis Aladoni. So I really don't know kung ano yung association na yon. Kung para sa kapayapaan o para sa kanyang political agenda. So, yeah, tandaan niya na lang na bansa, ang pinag-usapan dito ay security at katahimikan ng ating bansa. Sana hindi na siya magpagamit. I hope hindi siya magpapagamit para tuloy-tuloy na rin yung pagunlad ng bayan ng Maynila. Magaganda naman talaga yung mga programa ni Mayor Isko. Yun lang, napupuna lang siya dahil dun sa kanya minsan mga action na hindi namin maintindihan. Isang gobyerno lang tayo. At pagka sinabi ng National Task Force na ipagbawal ang mga CPP, NPA sa ating mga bayan, sa ating mga lungsod, sino ka ba para magsabi na hindi sila bawal dito, pwede sila dito. So yes, it's just a comment on what he did recently about the tarpaulins. But I hope hindi naman ganun yung kanyang intention. Right. Okay. Thank you po. Thank you. Mula po to kay Eric Bautista. Tanong lang po, ayaw natin sa komunista, pero bakit kaya malapit tayo sa komunistang insik? Just asking. Alam niyo po yung, policy yan, wala tayong magagawa dyan. The President is the main architect our foreign policy. Siya lang talaga ang architect dyan, not even the Department of Foreign Affairs. So, we cannot question his wisdom on that. But, iba naman yung China. We cannot equate the Communist Party of the Philippines with the Chinese Communist Party. Ano na yan? Ang China ngayon is capitalist na yan. Right. So, it's not really the original Maoist communist. So, yeah. I think the President understands that. Okay. Sir, paano yung mga communist teachers sa mga university? Yun ang matindi. Yun talaga matindi. Number one, they have this peace zone. Halos hindi kami makapasok sa mga eskwelahan because of this peace zone.
So ang nangyayari, yung gobyerno hindi makapunta sa mga eskwela at makakausap yung mga estudyante kung wala namang ibang sadya. But yung mga kalaban natin, yung komunista, nandun na sa eskwelahan at patuloy yung recruitment at patuloy yung pag-akit. Meron dyan, ito, standard, ito. Hindi ka pwedeng makatanggap ng malaking taas na grado kapag hindi ka sumali sa mga rally. Kasama yan sa mga negosyasyon sa grado. Kung gusto mo magkaroon ng mataas na grade, sumali ka dyan sa rally o gumawa ka ng ganitong paper. Ito ang topic mo kontra sa gobyerno. Ayun, makakakuha sila ng matataas na grade. Otherwise, 4 ka. So, ganyan. Ang napakahirap talaga itong sitwasyon natin, especially dito sa educational sector kasi built-in yung party group dito sa mga eskwela na ito. In Metro Manila, there are 11 schools na infiltrated nila. Sa buong Visayas, there are booming Visayas and Mindanao, there are 17 others. So all in all, madami itong school na ito, nagiging, hindi naman breeding ground, but potential breeding ground cadres. And this is what we're now discussing with CHED and DepEd. Paano natin ito i-address kung gusto natin matapos itong recruitment na ito ng mga kabataan. Okay, from Noli Galang, thanks General for your big effort. Just a question, gaano na po kalawak sa tingin ninyo ang kasama sa kamatayan block when it comes to politicians and famous artists? Malaki yan. Paunti na sila ng paunti. But as far as the artist is concerned, ito yung hindi namin masyadong nakikita. Kung konti lang naman kasi ang artist tayo sa AFP, so mahirap mag-infiltrate sa grupo ng mga artista. But there's this group called ARMAS, Artista at Manunulat ng Sambayanan. This is an underground organization hiding under this aggregation, this group of artists. So, talagang tina-target nila yung mga artist na para doon sa agenda ng Communist Party. One, because of their celebrities, so ang dami nilang following, madali silang mang-akit. And then secondly, nagagamit din nila itong mga artists na ito sa paggawa ng mga theater, sa pag-recruit ng mga kabataan using the theater. So, nakita na natin ito. But, yun nga, like I said, hindi natin masyadong namomonitor yung mga artista na ito kasi mahirap mag-infiltrate unless mag-volunteer tayo, maging cameraman o maging scriptwriter or what. So, in terms of the depth of infiltration, I really cannot tell right now. But overall, marami na ang namulat at marami na nga ang sumali sa atin at kumampi sa atin at nag-cooperate sa atin. Kaya nakikita namin at alam namin na pababa na rin yung influence nila din sa lahat ng sektor, including women's sector, children's sector, out-of-school youth, even the government. Thank you, and I'd like to thank KDP for this opportunity really to share information to you. Kanina nabanggit nyo na importante itong social media because we all know that many of these prime media especially are very, very critical of their government and of me. So marami dito sa mga news na nakikita natin talagang twisted. So this is one of the ways for us to really share the other half of what they're saying. Mga half-truths lang minsan ang nakikita natin, nababasa natin. Luklok ngayon dyan sa Maynila, pero hopefully hindi lang sila naggagamitan. Kasi magaganda naman yung mga nakita namin na initial actions ni Yorme. Talagang maganda. May dating sa community. I hope ipagpatuloy yun. In fact, meron nga siyang pinabura na binandalize na tulay sa Lagusan. Maalala niyo yun? Diyan sa binandalize niya, pinabura. Pinahuli namin yung taong nag-vandalize. Hindi kinasuhan namin. Ewan ko kung drama-drama lang yun o talagang natuluyan yung kaso no. But what we're saying is dapat consistent tayo. Consistent tayo dito sa ating mga May singit ko lang po, no, General. Etong halimbawa kay Yorme, alam naman natin, may mga nagtutulak dyan na gusto tumakbong presidente o senador.
Ito naman sa Commission on Human Rights, yung kanina binabanggit nyo, ang pagkaalam ko yung chairman yan, mataas na opisyal ng Partido Liberal. At syempre, ang vice president nila ay Partido Liberal. Doon pumapasok ngayon yung mga relasyon ng mga political party sa tactical relations with this kung anumang grupo. Ano? So yun po yung danger. Natingin ko, doon kayo pumapasok at sinasabi nyo ano ang mga relasyon nito na nagagamit ang mga personalidad nito o maaari kahit sinong artista. Ano po? Yan lang po yung aking maikling dagdag na komento. Yes, tama yun. Personal associations ng mga ito with each other, for instance, Mayor Isko. Ang dami nating litrato sa kanya. Kasama yan sina Joe Masison, kasama yung mga NDF consultants, kasama sila sa tour. Luis Ayan. Alandoni. So I really don't know kung ano yung association na yun, kung para sa kapayapaan o para sa kanyang political agenda. So yeah, tandaan niya na lang na bansa, ang pinag-usapan dito ay security at katahimikan ng ating bansa. Sana wala nang hindi na siya magpagamit. I hope hindi siya magpapagamit para tuloy-tuloy na rin yung pagunlad ng bayan ng Maynila. Maganda naman talaga yung mga programa ni Mayor Isko. Yun lang, napupuna lang siya dahil dun sa kanya minsan mga action na hindi namin maintindihan. Isang gobyerno lang tayo. At pagka sinabi ng National Task Force na ipagbawal ang mga CPP, NPA sa ating mga bayan, sa ating mga lungsod, sino ka ba para magsabi na hindi sila bawal dito, pwede sila dito. So yes, it's just a comment on what he did recently about the tarpaulins. But I hope hindi naman ganun yung kanyang intention. Right. Thank you po. Thank you. Mula po to kay Eric Bautista. Tanong lang po, ayaw natin sa komunista, pero bakit kaya malapit tayo sa komunistang inchik? Just asking. Alam niyo po yung, policy yan, wala tayong magagawa dyan. The President is the main architect of our foreign policy. Siya lang talaga ang architect dyan, not even the Department of Foreign Affairs. So, we cannot question his wisdom on that. But, iba naman yung China. We cannot equate the Communist Party of the Philippines with the Chinese Communist Party. Ano na yan? Ang China ngayon is capitalist na yan. Right. So it's not really the original Maoist communist. So yeah, I think the president understands that. Okay. Sir, paano yung mga communist teachers sa mga university? Yun ang matindi. Yun talaga matindi. Number one, they have this peace zone. Halos hindi kami makapasok sa mga eskwelahan because of this peace zone. So ang nangyayari, yung gobyerno hindi makapunta sa mga eskwelahan at makakausap yung mga estudyante kung wala namang ibang sadya. But yung mga kalaban natin, yung komunista, nandun na sa eskwelahan at patuloy yung recruitment at patuloy yung pag-akit. Meron dyan, ito, standard, ito. Hindi ka pwedeng makatanggap ng malaking taas na grado kapag hindi ka sumali sa mga rally. Kasama yan sa mga negosyasyon sa grado. Kung gusto mo magkaroon ng mataas na grade, sumali ka dyan sa rally o gumawa ka ng ganitong paper. Ito ang topic mo kontra sa gobyerno. Ayun, makakakuha sila ng matataas na grade. Otherwise, 4 ka. So ganyan, napakahirap talaga itong sitwasyon natin, especially dito sa educational sector kasi built-in yung party group dito sa mga eskwela na ito. In Metro Manila, there are 11 schools na infiltrated nila. Sa buong Visayas, buong Visayas and Mindanao, there are 17 others. So all in all, madami itong eskwela na ito, nagiging, hindi naman breeding ground, but potential breeding ground cadres. And this is what we're now discussing with Chen and DepEd. Paano natin ito i-address kung gusto natin matapos itong recruitment na ito ng kabataan. Okay, from Noli Galang, thanks General for your big effort. Just a question, gaano na po kalawak sa tingin ninyo ang kasama sa kamatayan block when it comes to politicians and famous artists?
malaki yan. Kaunti na sila ng kaunti. But as far as the artist is concerned, ito yung hindi namin masyadong nakikita. Kukunti lang naman kasi ang artista yun sa AFP, so mahirap mag-infiltrate sa grupo ng mga artista. But there's this group called ARMAS, Artista at Manunulat ng Sambayanan. This is an underground organization hiding under this aggregation, this group of artists. So, talagang tina-target nila yung mga artist na yun, para doon sa agenda ng Communist Party. One, because of their celebrities, so ang dami nilang following, madali silang mang-akit. And then secondly, nagagamit din nila itong mga artist na ito sa paggawa ng mga theater, sa pag-recruit ng mga kabataan using the theater. So, nakita na natin ito. But, yun nga, like I said, di natin masyadong namomonitor yung mga artista na ito kasi mahirap mag-infiltrate unless mag-volunteer tayo, maging cameraman o maging scriptwriter or what. So, in terms of the depth of infiltration, I really cannot tell right now. But overall, marami na ang namulat at marami na nga ang sumali sa atin, kumampi sa atin at nag-cooperate sa atin. Kaya nakikita namin at alam namin na pababa na rin yung influence nila dito sa lahat ng sektor, including women's sector, children's sector, out-of-school youth, even the government. Thank you, and I'd like to thank KDP for this opportunity really to share information to you. Kanina nabanggit niyo na importante itong social media because we all know that many of these prime media especially are very, very critical of their government and of me. So marami dito sa mga news na nakikita natin talagang twisted. So this is one of the ways for us to really share the other half of what they're saying. Mga half truths lang minsan ang nakikita natin, nababasa natin.